Mayong hapon sa tanan. Salamat kayong ni adinhi uban kanato ang atong giampo nga gimingaw na tanila sa nga wala naman silang lingkuranan. So, abi mo ang pastor mag-ampo ginag wala mo diha sa inyong lingkuranan. Salamat kayong niamo karong kahaponon. O padayon atong pagsimba sa atong buhi nga Dios every Wednesday. O salamat ang napoy na nasimba dire silang Mrs. Margaha, silang Hani, silang Nanabi, silang si Bricks. Sa naapod din siya sila. Malipay ra po nga naan sila na nimba dire. Labi na gyud og buanhi gyud mo. Buanhi mo Wednesday kay naghanta pong istoryahan kanang bahin sa itong pagsimba. Nagpadayon atong mga buluhaton gahapong adlaw tibuok pamilya namo dito mi sa Boulevard naghatag ng trucks. Dito silang Adet, silang si kaning bag-o namo diri. Uyog siya si Glenn. Silang Bingbing, ako partner si Jok. Dayon daghan mig nahatag nga trucks gahapon bisag init. Na sila si Jade boy drive gahapon. So salamat na og ang choir usab naghatag pog truck sila gahapon adlaw. So mao na nga dili na to nak-obserban mo, nindot kay ang awit sa choir karon. Okay, di ta magdugay. Wala na ko butang sa screen ang atong verse. Manindog ta, abrihan lang nato atong Biblia. Romans chapter 8, basahon nato gikan 31. Gikan 31 paingon sa 39. Abrihan lang na inyong Bible. Tungod kay wala ko nagibutang diha kay daghan kayo. So, Romans chapter 8, 31 to 39. Romans chapter 8, 31 to 39. Mao kani pinakanindot kay nga usas pinakanindot nga bersikulo in the book of in the Bible. Kaning book of Romans bastang ninduta hino may lang yatos langit oy. Okay na mo? Okay. Atong basahon basahon nato ni tubag-tubag. I read verse 31, then kamo 32 taman ta sa 39. So ingon dire. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Verse 32 go. So mga pangutanan nino, 2 verses ni all questions. Verse 33. Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. 34 go. "35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulations, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?" Verse 36 go. Verse 7, "Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us." Verse 39 go. Verse 39. 39 na ta? 39 na ta. Kita tanan siguro 39 kay guwapo kay na 39 ready. Go. Nor height, nor depth, nor any other creatures shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus
our Lord. Abot amahan mo lang itnon, buhay na mo nga Dios. Salamat kay sa imong pulong. Salamat kay amahan sa matag usang ni akaron Ginoo ani sila uban kanamo Lord o among ipasalamatan ikaw sa paghatag nila kasing-kasing Lord nga magasimba nining adlaw nining kahaponon. Amahan, salamat kayo sa among Sunday School. Nindot nga pagtulunan, nagahatag og ikaw og hait nga salabutan sa among Sunday School teacher. Salamat kay Ginoo sa maanindot nga awit sa choir nga naandam among kasing-kasing amahan pagpaminaw sa among pulong. Amahan mo lang ito ning kahaponon, tagaig gahom ang imong pulong. Akong ipangamoyo amahan nga tabuni mi amahan sa bililhon imong dugo. Abuga ang mga evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ o tanan instrument kamoy gamit amahan protection ni Lord. Among ipangamoy ang imong protection. Amahan mo lang itnon kinamong pagampo pangaliw po kanimo og akong ipangamoyo Lord nga ikaw lamang ang magpataliwala karon pinagis bala ang espiritu. In Jesus name. Amen. Okay, lingkod ta. So akong basahon ni asa binisaya ni atong gibasa ingon diri sa ingon 31 ingon diri. Nan unsa man ang atong isulti ngadto niining mga butanga. Ingon diri, kun ang Dios dapig kanato. Lawar ko no? Kun ang Dios dapig kanato, kinsa man ang makigbatok kanato. You see? Verse 32. Siya nga wala mihikaw sa iyang kaugalingon nga anak, apan mitugyan kaniya alang kanatong tanan. Unsaon niya nga dili uban kaniya muhatag usab kanato sa tanang mga butang nga walay bayad. Verse 33. Kinsa man ang maningil og bisan unsang butang ngadto sa mga pinili sa Dios. Ang Dios mao ang nagapakamatarong. Verse 34. Kinsa man siya nga nagahukom sa silot. Si Kristo mao ang namatay, oo hinuon ang nabanhaw pag-usab. Kinsa mao ang anaa bisan sa tuo nga kamot sa Dios. Kinsa man usab ang nagahimo og pangamuyo alang kanamo. 35. Kinsa ba ang makapabulag? Kinsa ba ang makapabulag kanamo gikan sa gugma ni Kristo? Ang kasakitan ba o ang kalasdanan o paglutos o kagutom o kahubo o kakuyaw o espada? Verse 36. Ingon sa naisulat, tungod og alang alang kanimo kami gipamatay sa tibuok adlaw. Kami giisip nga sama sa karnero nga para ihawon. 37. Dili sa tanan niini nga mga butang kita labaw pa kay sa mga mananaog. Pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. 38. Minaw maayo kay ako masaligon nga walay kamatayon ni kinabuhi ni mga anghel ni mga punuan ni mga gahom ni mga butang karon ni mga butang nga umaabot. 39. Ni kahabugon ni giladmon ni bisan unsa pang uban nga minugna nga makahimo sa pagpahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anaa diha ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kanini ang bersikulo lang na pagbasa na lang dan pwede na ta mag-invitation. So mao na ang atong mensahe karon niining kahaponon. Ang uluhan na niya siya the distinction of the spirit life. Ang kalainan sa balang spirito diha sa kinabuhi sa usa ka believer magtotoo. Now, sa tanan nga mga saad nga gihimo
sa Ginoo alang sa anak sa Dios. Ikaw nga anak sa Dios, ikaw nga saved, nahimo kang anak sa Dios, bahin sa atong kaluwasan para nako, no? Para nako. Ang pinakabililhon kayo mao ang kamatuoran nga kadtong kinsa naluwas pinagi sa grasya sa Ginoo, naluwas ka hangtod sa kahangturan. You are saved forever. Of course, ang akong gipasabot maunang pagtuludan sa eternal security of the believer. Eternal security of the believer. Nahibalo ko nga daghan kayong mga passages ba sa scripture nga ang ubang preacher ilan ning i-string ilang sumpay-sumpayon ba together aron pag pruiba nga ang tao maluwas karon dayon mawala pod ang iyang kaluwasan ugma kung makasala. Ingon ani ba ang ubang preacher ba? Na bersikulo dire, kuha ang bersikulo diha. Na bersikulo ani nga scripture, kuha dire. Na bersikulo ana, kuha dire. Na naapal sa Old Testament, kuha dire. Ilan na ang iyang i-string na nila, ilang sumpay-supayon, dahil himuon ang doktrina. Mauna ang gihimo sa mga ubang mga denomination. Ako nakamatikod ko ana naka-realize ko ana apan kana bang gusto nako ipahibalo nining kahaponon ngano man nga dili lang nila tugutan dili lang nila basahon ang Biblia unsay gisulti ana dayon magakalipay sila sa kamatuoran nga kung ang tao luwas gyud ka hangtod-hangtod. Basahan ug maayo ng di lang nimo na basahon lang nimo ng Bible bitaw. Naam gud ning eternal security dinhi sa pulo si Ginoo. That is what these verses are all about. Kani atong gibasa karon. So akong hangyo nimo paminaw gyud maayo kay maone ang imong kahimtang, ang kahimtang ang usa ka believer. Now, if we had none of the other precious passages in the Bible that teach eternal security, basahon lang nato nini ang mga bersikuluha kay mauni nagtudlo sa eternal security. Pero kung malimot gani ka nini kaning Romans 8 nga ato mensahe karon, igo na ni nga klaro kayo, crystal clear, klaro kayo ang doktrina sa eternal security. Ato lang ning basahon niya sa pagpahinumdom lang ninyo. Magsugod ta ng John 3:16. Kamay basa ng John 3:16. Ready, read. So, kanalang daan. Ngayon dire, should not perish but have everlasting life. Saan man nimo pagsabot ala nga magwala-wala na imong kaluwasan nga everlasting man ang gihatag sa Ginoo sa tawo nga mituo sa gospel. John 5:24. Kamoy basa ng John 5:24. Ready, read. Tanawa, but is passed from death unto life. Everlasting man gud ni atong salvation. John 6:47. Kamoy basa, read. Okay. Arita sa 1 Peter chapter 1 verse 5. Read. Kanina, John 10:28-29. Sagaran gini mao ni akong basahon sa eternal security. John 28, kamay basa, read. 29, go.
Oh, mauna na siya isulti ni John. Ako lang basahon ng John han siya ingon diri. Ug ako naghatag ngadto kanila og kinabuhing dayon. Ug sila dili nagayod malaglag ni adunay tawo nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. 29. Ang akong amahan nga mihatag kanila kanako mas dako kaysa tanan ug walay tawo nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot sa akong amahan. So, ingon ana ang kahimtang sa imong kaluwasan ug ingon ani ba mao ni ang kamot ni Jesus Christ mo ni siya. Dayon ikaw ni niya gibutang ka sa kamot ni Jesus Christ ana na siya. Dayon giana ka gikumot kan Jesus Christ. Jesus Christ na. Ingon diri ang Father, ingon diri, my Father which give them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Giana pagyud ka gikumot safety pagyud kan Jesus Christ, gihakop pagyud ka sa God the Father. Unsaon nimo pagkabuhi sa kaluwasan? Saon man? Mao na ang assurance sa pulong sa Dios. Sa salvation nga atong nabatunan. So, as we bring our study of this great chapter to a close this afternoon, hapit naman ta mahuman aning Romans chapter 8. Si Paul nagsulti nato bahin aning the distinction of the spirit life. Muna ito mensahe karon. There is one thing that sets Christianity apart from the rest of the belief system in the world this afternoon. Doon na ba'y usa ka butang nga gipahimutang sa Christianity apart from the rest of the belief system in the world this afternoon. Daghan ka ang belief system sa palibot nato. So, that thing is a distinctive plan of salvation that guarantees absolute eternal security to everyone who is saved thereby. So, tugutan nato ang Ginoo nga matudloan ta nga kung ikaw luwas, if we are saved, we are indeed secured. Sapagkat tinuod, sigurado ang atong kaluwasan. Here is why dinhi akong isulti na nini nga kahapon. Number one, secure by the labor of Christ. Secure by the labor of Christ. Akong utrohon pagbasa atong ibasa ganiha. Yon dere. What shall we say then? What shall then say to these things? If God be for us, who can be against us? 32. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? 33. Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. So, mao nang first point, secure by the labor of Christ. Part A, ana, His interest in us. Ang iyang interest diri kanato. According to what we have already learned in this chapter, sa previous chapter pa, we are partakers of a wonderful salvation experience that forever changes us and places us into the family of God. So, gusto na ko balikon pagsulti nga ikaw nga nakabaton ni Jesus Christ, nakabaton sa gospel, na sulod ka diha, na membro ka anang pamilya sa Ginoo. So, balikon ako pagsulti sa matag usa nga dili lang mga Baptist maoy membro sa pamilya sa Ginoo. Kung believer ka unsa may imong denomination, kung believer ka tinuod sa gospel, ning tuo ka sa gospel, misalig ka ni Jesus Christ ka nasing kasing imong buktong personal manluwas, na membro ka sa pamilya sa Dios. So, ang family of God
This is spiritual family. So, ang tanan nga mga believer ni Jesus Christ, din sa tibok kalibutan, di na nimo makita mo ng spiritual, pamilya na si Ginoo. Pamilya si Ginoo. So, ang question ni Paul sa ating gibasa, nagpahinumdum ni nato ni adtong mga butang nagtudlo ka nato nga ang Ginoo is infinitely interested in each of us. Interesado ang Ginoo na to. His interest is seen in the fact. Ang iyang interest makita sa kamatuoran nga gihigugma ta sa Ginoo. Before time began, o tungod ana nag-formulate ang Ginoo og plano aron madala ta ngadto kaniya. Nahibalo siya kanato. He knew us, yet He loved us and made a way for us to be saved by His grace. So, that is a proof, pruiba na nga ang atong Dios interesado kayo sa matag usa kanato. Basig mingon ka, ako, pobre man ko, ako, mao man na, kuhan kayo, kanagdaan akong sanina. Bisag unsa pa'y sanina nimo, wa pa ka chinilas, interesado ng Ginoo nimo. Mao ni klarong istorya. Tanawon na ko na tumaw na ay last part of verse 31 ng atong gibasa dire nga ingon naay sulat ni Paul if. Now kanang if nga gisulat ni Paul diha dili na if o possibility, He is not questioning whether or not God is for us, but he is stating the fact that God is on our side. Ang Ginoo na ana sa atong kilid kanunay ikaw nga usa ka believer sa gospel. Therefore, no one can stand against God. Walay usa nga makabarog batok sa Ginoo o walay usa nga makabarog batok kanimo nga believer sa Ginoo. Mga igsoon, regardless of where you are in life this afternoon, God is interested in you. He cares, and because He cares, you can walk in victory in every circumstance of life. Basahon na ito na 1 Corinthians 15:57, 2 Corinthians 4:17. Balikon lang ako pagsulti. His interest in us, ang iyang interest di ka nato, maoy na naghatag o kasiguruhan sa atong kaluwasan. Basahon na ito na 1 Corinthians 15:57. Kaway basa, read. Second Corinthians 4:17, go. So mao na gingon ni Paul, ingon siya apan mga pasalamat ngadto sa Dios nga nagahatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ingon sa 17, kay ang atong magaan nga kasakitan nga alang sa daklit nga panahon lamang nagalitok alang kanato sa usa ka hilabihan kadako ug walay katapusan nga gibugaton sa himaya. Part B. His investment in us. His investment on us. More kapital ni ba? Because God loves sinners so much, He gave His Son, Jesus, to die on the cross for our sins. When Jesus died, He became sin for you and for me. Mao na mabasa na to 2 Corinthians 5:21. Kamay basa ng 2 Corinthians 5:21. Read. And He was judged, Jesus Christ. And Jesus Christ was judged in our place, puli nato. He made the ultimate investment in you and me. He laid down His life for those He loved. Iyang gihatag ang iyang kinabuhi
niadtong kinsa iyahang gihigugma. Mabasa nato, di na nato basahon, pero naana sa John 15:13 o Romans 5:8. Now, the provision of his life, katong pagsangkap niya dinhi sa iyang kinabuhi, alang kanimo ug alang kanako, was an investment in my salvation. Salvation to, investment to sa Ginoo sa imong kaliwasan ug sa akong kaliwasan. Niadtong panahon nga nadawat nato ang nahuman ng buhat ni Jesus Christ as payment for our own salvation, it also ako nadawat nako, ikaw nadawat pud nimo ang dividend of that initial investment. Nadawat pud nimo. When you trusted Jesus, when I trusted Jesus and you to save you and me, his death became my debt. His payment became my payment. At that moment, all the books were balanced and I was set free from the debt of sin. I owe the Lord and I was forever saved by grace. So, with this, ikaw, ako, secured ta pinagi sa investment sa Ginoo diha kanimo ug diri kanako. Part C. His intentions for us. Ang iyang intention sa Ginoo alang kanato. Paul asked another question sa 32b. He wants to know that if God would pay this high of a price to save us, did not he plan to do something with us? Mao na ang statement nga atong tubagon. The answer is, of course, ang Ginoo doon na siya plan diha kanimo o para kanako. He has a plan for every one of His children. Doon na siya plano sa matag usa sa iyang mga anak. His plan is to take us all to be with Him in His home in heaven. Mao nay plano sa Ginoo diha kanimo og diri kanako. Ang plano niya nga iyatang dalon didto sa iyang puloy-anan didto sa langit. Nang nahibalo man ta, mao ni ang prayer ni Jesus Christ, and this is the plan of God. John 17:24. Mabasa nato ni. God did not save a single one of us to lose us along the way. Balik ko na ko, ang Ginoo wala taluwasa, ang Ginoo wala liwasa ang usa ka nato nga sa atong along the way mawala lang pud niya diha. Mawala lang ta. Paingon sa atong puloy-anan sa langit. We are kept by His power. Ato nang ibasa kaniya 1 Peter chapter 1 verse 5. We are destined to be with Him in heaven someday. Someday, adto ta sa langit. Adto ta sa langit. Kana lay huna-hunaa. Ang kamatuoran na, ang pruiba na makita nato sa kamatuoran nga kita gi-consider na ta sa Ginoo nga tuan na ta sa langit. Ephesians chapter 2 verse 6. Ako man ning gibalik-balik kay sa pagtuon gyud nako anang Ephesians chapter 2 verse 6. Kita di ay ikaw nga usa ka save sa pananaw sa Ginoo tuan na ta sa langit. Ephesians chapter 2 verse 6. His intentions for each of us is to bring us home to glory, and nothing will stop that from taking place. Walay makabara na asya nga madala ta dito sa langit. We will be with Him in that land. At ta sa langit, mauna ang atong Pinoy-anan. Muna atong Pinoy-anan. Part D. His insistence concerning us. His insistence concerning us. Another question is asked by Paul. Ato itong ibasa, laing pangutana gipangutana ni Paul. It wants to know who has the right to say that we are guilty before God.
The problem is this: a lost world see those who claim to know Jesus. Kaning tao ba nga dili saved? Kaning tao nga dili saved, lost world, makita man nila ang mga tao nga saved. Nakita nila. Now, samtang nakita nila ang kinabuhian ng tao nga mga saved, nakita nila ang atong kinaiya. Nakita nila ang atong characteristics and traits gikan sa atong karaan nga pagkinabuhi. Ang atong karaan nga kinabuhi diya sa sala. Kani sila nakakita ni nato how we live, and then they wonder how we can claim to be saved. Nakita man nila kana siya tawhan na plahubog na kayo. Ang tawhan na pastilan sige man sa bulangan na kaniadto mao man ang tawhan na siya. Nya karon ingon siya, luwas kuno siya. Mao na ang makita sa tao sa kalibutan. So, kana sila kanunay nagbantay nato sa unsa atong ibuhat. Mao na ang ilang gihimo. So, Paul's point however is that, here's Paul, no one has the right to try to place anything on our account before the Lord. Walay makahukom nato. Walay usa nga dunay katungod nga ibutang nila ang ilahang hukom sa atong account atubangan sa Ginoo. No one, not even the devil. No one, bisad ang yawa. Dunay katungod nga maakusar nato, mag-akusar ni adtong tao nga gilukat sa dugo ni Jesus Christ before the Lord. Why? Because when we trusted Jesus Christ for salvation, God justified us. Datong panahon nga misalig ta ni Jesus Christ atong kaluwasan, ang God the Father sa iyang pagtan-aw nato na matarong ta. Matarong na ta. God justified us. He did not just take away our sins. Wala lang niya kuha ang atong mga sala. Apan gideclare ta nga matarong. Gideclare ta nga matarong, gikuha niya ang tanan natong mga sala that was in our account, dayon gitransfer na niya didto sa account ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, matarong, kita makasasala. Gikuha niya ang atong sala, gitransfer niya didto ni Jesus Christ. Therefore, sa pananaw sa God the Father, matarong na ta. Ug walay maka hukom na to ananaa siya. Matarong bikag dili. When you are a believer, righteous na ka atubangan sa Ginoo. This was paid for forever. Gibayran na ni Jesus Christ ang atong mga sala, pinagi sa iyang dugo hangtod sa kangturan. Forever. Then, He took the spotless righteousness and holiness that is in the account of Jesus, and he applied that to my account, to your account. On that basis, He declares us to be right with God. Maogid na ang gitudlo din pulong sa Dios. Now, ug imo na siyang analyson pag-ayo, kung naggamit kag laing Biblia, kung dili gani King James Version ang imong gamiton, mawala gyud ang imong malain gyud imong pagtulunan. Very possible nga motuo ka adtong maluwas ka karon, then mawala pagkaugmay kaluwasan, balik na pod. Nganuman, kay ang another version sa Bible, wala na kuha ang New Testament dito sa Antioch. Ang Old Testament wala na kakuha dito sa Jerusalem, gikuha nila dito sa Alexandria. Kanang Alexandria, naa dito ang mga philosophers, naa dito ang mga agnostics. Ilan ang gihimo ang Biblia, gipang-utro nila ba? Now, aside from that, doon na po dito'y Vaticanos nga Biblia dito sa Rome, maunay gibasihan nila paghimo aning
other versions. So, we are fundamental Baptist, ang atong gigamit din ni kaning King James Version. Kani gyud ang tinuod nga Biblia. Di gyud ka mawala din Di gyud ka mawala niya siya. So, there are times when you and I do not act saved. Doon ay panahon nga ako, ikaw, ang atong action ba, murag dili save. If a lost person were watching our walk, they might conclude that we were just as wicked as they were. However, what they cannot see is the fact that a transaction took place in heaven one day, and that every child of God is as righteous as he or she will ever be. Mauna atong kahimtang atubangan sa Ginoo. One of these days, kani atong flesh nga nasa atong body, maotor ni siya. Hantod niya ng panahon na we are still declared just. Mawala man ang atong flesh din sa atong body. Mawala niya. Pero samtang naapa ni dinhe, makasala man ta. Pero gideclare na ta nga matarong sa God the Father. Because of the power of God, we are secured because God says we are. Mao na gisulti din sa pulo sa Ginoo. Mao na atong tuhuan na to ni pulong ko ni sa Ginoo. Mao na atong tuhuan diri. Number 2, secured by the life of Christ. Secured by the life of Christ. Romans 8:34. Kamoy ko basa nagbalik ang Romans 8:34. Ready, read. You see? So, kaning verse asked another very important questions related to the matter of our security. Now, does anyone have the right to judge the believer and find them worthy of judgment? Can anyone point a finger at a redeemed sinner and condemn them to hell? Si Paul, gitubag niya ni pangautonaha din Yang gitubag ni. Part A, the price he paid on the cross. Muna yang gitubag. Who has the right to condemn us since it was Jesus who died for us? The answer is no one. His death on the cross took care of the sin debt of every person who will accept Jesus as their Savior. Since He died, tungod kay si Jesus Christ namatay, o gibayran niya sa iyang bililhong presyo, pinagi sa iyang dugo, ang atong mga sala, no one else has the right or the power to judge you and me. Walay usa. Walay usa nga dunay katungod ug dunay gahom nga muhukom nimo og kanako alang sa pag-adto sa impierno. Wala. Part B, the power He displayed at the tomb. The power He displayed at the tomb. Of course, nahibalo man ta nga pag-abot sa ikatulog adlaw sa human sa kamatayon Jesus Christ on the cross, He vacated from the tomb forever. Forever. He vacated from the tomb forever. He rose from the dead. He lives. Nibanhaw siya gikan dito sa iyang lubnganan. Nibanhaw siya sa iyang kamatayon. O karon si Ginoong Hesus, buhi! Buhi! Dili na para sa anang cross nga butangan pa dire o Jesus Christ gilansang sa cross. Wala na si Jesus Christ dito sa cross. Si Jesus Christ tuwa sa langit. Tuwa sa langit. So, He rose from the dead. He lives. The facts that He lives give us hope for our future. Ang kamatuoran nga at si Jesus Christ buhi naghatag na natong paglaom sa atong ugma damlag sa atong kinabuhi. But it also lets us know the same power that brought Him back from the dead was at work putting away our sins. Kadtong na pagkabuhi ni Jesus Christ gikan sa kamatayon, pagkabanhaw niya, niadto pod gikuha pod niya ang atong mga sala. Ikaw nga
mituo sa gospel. Therefore, no one has the right to judge the redeemed saint of God this afternoon. Walay usa nga dunay katungod nga muhukom sa usa ka believer nga gilukat na sa dugo ni Jesus Christ. Yan ay kahaponon. Part C, the position he holds at the throne. Mao na yung mga ikaduha ka katarungan. The position he holds at the throne. After his resurrection, Jesus ascended back to heaven. So, una pag human sa iyang pagkabanaw, si Kinungusos, may kayab ngadto sa langit, o may lingkod sa tuong kamot sa amahan. Sa ito pa, dito sa langit, nasa God the Father, tapad sila ni Jesus Christ. Hebrews 10:12. There, tuan na dito Jesus Christ, there, He continually makes intercession for the redeemed. Nagpadayon sa intercede alang niya atong gilukat niya sa iyang bililhon dugo. That is, Jesus is our advocate. Jesus is our advocate or representative before the Father in heaven. Mabasa na ito na in James chapter 2 verse 1. Now, the word advocate, kanang word advocate, ang bot pasabot ana is usana nga mo plead the case of another before a court of law. Kung dinhi sa atong court of law, kani atong abogado muna advocate. In the courtroom of heaven, si Jesus Christ maoy atong advocate to adito. Nganuman, because Satan accuses the redeemed. Ang yawa kanunay akusar nato dito sa langit. O tuwa dito si Jesus, ang atong advocate, gidipinsahan ta niya before the Father. And the Father always dismisses the case. Pag akusar sa yawa dito, tuwa dito si Jesus Christ, mag-intercede siya nato, o sa kanunay ang atong Diyos Amahan, kanunay niyang gidismiss ang kaso. Because the crimes have already paid for ni Jesus Christ dito sa cross. Pasalamat ta ang atong Ginoo, pasalamat ta nga dili siya mo allow, he will allow no such thing as double jeopardy. Muna ang atong Diyos, dili siya mo allow anang double jeopardy. Pasalamat sa Ginoo nga when the system of the world, the flesh and the devil tried to accuse us before the throne of God, we have one Jesus Christ who stands in our place to defend us. Dito sa langit. Hebrews 7:21. Now, unsa may exhibit nga gigamit ni Jesus Christ sa iyang depensa dito sa langit. Unsa may exhibit niya? Ang exhibit Jesus Christ mao kadtong mga marka sa cross diya sa iyang lawas. The mark of the cross in his body proved that the price had been forever taken care of and that believers were free. Because he lives, tungod kay si Jesus Christ, buhi, no one has the right to accuse us before the throne of God. No one has the right to judge the redeemed sinner. Muna atong kahimtang. Number 3, secured by the love of Christ. Muna yung akong giingon ninyo ganiha nga paminaw gyud mong maayo dinhi kay kaning bersikuloha mao ni ang nagsulti nato gyud sa kasiguruhan sa atong kaluwasan. So, karon si Paul sa 35 to 39, karon si Paul moves into the circumstances of life that cause us problems and trouble. Nagpanayon si Paul pag sulti ka nato bahin sa hitabo sa atong kinabuhi nga mao'y hinungdan sa atong mga problema, mao'y hinungdan sa atong trouble sa atong kinabuhi. He tells us that what sin could not and what Satan cannot do. Even the terrible situation of life cannot take away our security. Bisan pa ang terrible kayo nga sitwasyon sa atong kinabuhi, dili na maka
wala sa atong assurance of salvation, security of salvation. In this context, mabasa nato dire the love of Christ. Mabasa nato the love of Christ. Nagpasabot ni bahin sa atong kaluwasan. It speaks of our special relationship with our God. Mao ni ang buot pasabot sa love of Christ. Part A, His love is enduring. Ang gugma sa Dios, nagapadayon na siya. Ingon dere, regardless of what we face as we go through life, nothing we face is able to come between us and the love of God. His love will endure through anything at all. So, do not get caught up in the things that happen and feel that God has forsaken you. Ayaw pagpadakop ana bang mga butang nga mahitabo sa atong kinabuhi din, bation dayon ka nga gisalikway ta si Ginoo. He loves you, atong Ginoo na higugma nato, o ning saad siya kanato, kanako o kanimo, He will be with you until the end. Until the end, Jesus Christ, our God, will be with us until the end. Babasa nato na Hebrews 13:5 and Matthew, akong basahon sa 13:5 ha. Ingon dire. Itugot nga ang inyong pagkinabuhi walay pagkamaibugon. Klaro na siya. Itugot nga ang inyong pagkinabuhi walay pagkamaibugon. O magkontinto sa mga butang nga inyong gibatunan. Kay siya maingon, kay si Jesus Christ maingon, ako dili gayod mubiya kanimo, ni musalikway kanimo. Mao na ang promise sa Ginoo. Sa Matthew 28:30 ingon dito, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanang mga butang, bisan unsa nga akong gisugo kaninyo, ug tan-awa, ako uban kaninyo sa kanunay, bisan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. Pero naay kondisyon niya siya, ako ning basaw ko ang kondisyon na, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanang mga butang, bisan unsa nga akong gisugo kaninyo. Balikon ako og tan-awa, ako uban kaninyo sa kanunay, bisan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. So, His promise is that, ang promise sa Ginoo is that nothing will be able to come between us and the Lord our God. Walay magpataliwala ba kanato o sa atong Ginoo nga atong Dios atong Ginoo. By the way, the word separate, kaning word separate atong gibasa ganiha, is a strong word. It came from the idea of a divorce or dividing us under kanang mabulag ba, bulag. Now, regardless of what happens in life, nothing that man or woman can do to you can come between you and what you have in the Lord Jesus Christ. His love endures all and makes us secure. Ang mauna ang gugma sa Ginoo. Part B, His love is enabling. Ang Ginoo niya makahimo. Paul moves on to tell us that through the things we are, ingon dere, we are overwhelming conquerors. Una ang kahimtang nimo, ug nako, ikaw nga na-save, we are overwhelming conquerors. We are super conquerors when we face the battles of this life. So, why? Why? Because He lives within us. Naadha kanimo na kanako diri ang balaang espiritu. O baonay makahimo nato nga makabarog ta. Makabarog ta. You see, the genuine believer proves that he is real by the life he lives. If the things of the world, such as those mentioned in verse 35, can come between us and our living for God, then we are probably not saved to begin with. Ano na? Yun na, kanang mabasa na sa verse 35. So, if a professing Christian can walk away from the things of God, kalabitang tao nga, misulti siya nga believer siya,
dayon nagproblema ang kinabuhi, mubiya na siya sa Ginoo, mubiya na siya sa mga butang sa Dios, dayon nagkinabuhi siya ng persistent sin, kanang sin ba nga nagkapadayon gud siya, persistent sin. That person did not lose their salvation. Kanang tawhana, wala mawala ang iyang salvation, pero wala gyud na siya makadawak sa iyang kaluwasan in the first place. Mao na huna-huna to. So, tinuod, the Bible salvation will produce an endurance in the saint of God. Ang kaluwasan nga gi-provide din sa pulong sa Dios, mo produce ni og mo endure ta ba, magapadayon ta ang usa ka believer sa Ginoo. Ang ubang tao ang gitawag nila perseverance, kanang magapadayon gyud ba. So, ang tinuod gyud nga anak sa Dios, makahimo na siya by the prevailing love of God to carry on until He calls home to glory. So, balik ko na ko. Ang tinuod nga anak sa Dios, makahimo na siya tungod na sa nagpatigbabaw nga gugma sa Dios nga magapadayon na siya hantod sa atong kamatayon. Hantod sa atong kamatayon. When you are able to weather the storms of conflict, when you are able to weather the storms of affliction, turmoil and persecution, and you want to live for Jesus, that is a good sign. That is a good sign that you have the real thing. Naagyon na nimo ang real yun nga butang. When everything that comes along blows of course, kung ang unsang mga butang mo abot sa imong kinabuhi dayon, mubiya ka sa Ginoo, kung mahimo lang, check up pa ng imong kaluwasan. Check up your salvation. Ingon ang pulong sa Diyos, susiha ang imong kaluwasan. According to the verse, the love of God enables us to persevere. Ang gugma sa Dios makahimo na nato nga magapadayon gyud ta hangtod sa katapusan. Hangtod sa katapusan. Part C, His love is everlasting. Ang gugma sa Dios everlasting ni. Unsa may binisaya anang everlasting? Why katapusan? Why katapusan? So, Paul closes this chapter by speaking of his confidence in his own security and in that of the redeemed. He tells us that what we have is not a hope so thing. Kanang naa ko na nato dili ni paglaom lang mga mautang, but that we can be confident. Confident sa atong salvation. Sultihan ta niya dinhi na that there is nothing from the beginning or our life will with God until the end of our life here that will be able to separate us, the believer, from the salvation he enjoys in Christ Jesus. Balikon ako. Gisultihan ta ni Paul dinhi nga wala walay mga butang gikan sa sinugdanan or atong kinabuhi diha sa Ginoo hantod sa katapusan sa atong kinabuhi dinhi nga makahimo nga mabulag ta sa kaluwasan nga gi-enjoy nato diha ni Jesus Christ. The end result of all this is the blessed assurance. Ang resulta ni katapusan mao na ang blessed assurance that in Jesus we are forever protected and secured and calm unsa may mahitabo sa atong kinabuhi samtang niata dinhi ani kalibutan na o sa ato bang kamatayon. Mao ni ang conclusion sa atong mensahe. Paminaw mong maayo. When everything is added up and all these truths are digested, it becomes clear that in Jesus we have absolute eternal security. We have absolute eternal security. The believer needs never fear anything coming between himself and God's salvation. If you are saved forever. Therefore, we can say with all the assurance of our souls. So, mao na ang mensahe nako nining kahaponon sa matag usa
ikaw nga na-save. Kung ikaw luwas ka hangtod sa kanturan. So, nindog ta, makabot ha. Amahan mo langit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat sa kasiguruhan Ginoo sa among kaluwasan nga gipadayag ni Paul in the book of Romans. Salamat kay Ginoo nga pinaagi ani na lig-on kami, Amahan, na lig-on kayo among pagtuo, Lord. Kag kung unsa man mahitabo sa among kinabuhi, wanha mi diha kanimo. Amahan mo langit nun, akong gipangamoyo kanimo Ginoo, nga kini mensahe mo lugdang gyud ni sa kasing-kasing sa matag usa, Amahan. Nga makabaton siya o kasiguruhan sa iyang kaluwasan. Kung dili siya sigurado siyang kaluwasan, Amahan, akong gipangamoyo nga nining kahaponon, masettle niya ang iyang salvation. Aron doon na siya kasiguruhan siyang kaluwasan. Pero Amahan, akong gipangamoyo kanimo nining kahaponon, kung naapay dili luwas dinhi, naapa diri, dili sigurado ang imong salvation, siguruha ang imong salvation, pag siguro ni ana, ipataas lang imong kamot. Pataas ang iyong kamot. Kung dili pa sigurado ka sa imong salvation, pataas ang imong kamot. Okay. Amahan mo langit nun, buhay ng mga Diyos, among ipangamoyo kanimo Ginoo, nga nahimaya ka namo nining kahaponon. Ako hangyon nga ang matag usa, you can sit it down there, you can kneel, you can come to the altar, pakiistorya sa Ginoo, ang atong Ginoo dako kaayo ni atong Dios. Pangayo dihag dakong mga butang kay ang atong Dios nga labing amahanan. Let's do it. Amahan naman langit nun, buhay ng mga Dios. Ang imong mga anak, Lord, anaa sa ilang tagsa-tag sa kalikuranan. Wala ko kay balo sa unsay ilahang mga pulong diha kanimo. Apan, nasayod ko, Lord, imo silang anak, Amahan, ako na hibalo, nga imong ikiling ang imong igdulungog alang sa mga tinguha sa kasing-kasing sa imong anak. Ug dili kahaponon, Amahan, ako na ngamuyo diha kanimo nga ikaw nga among Dios magpanalangin sa matag usa ug magbantay gyud sa matag usa, Amahan. Kaduha, ako gipangamuyo kanimo Ginoo, ikaw nga Dios nga labing gamhanan, nga ang imong nawong nga magsidlak kana sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya kana sa matag usa. Katulo, Amahan, akong gipangamuyo kanimo nga ikaw nga among Ginoo magmaya ang imong panagway nga sa matag usa ug muhatag sa matag usa ug kalinaw. Mahal mo langit nun, makapadayon kami sa simba kanimo ug lig-una mong pagtuo diha kanimo nining adlaw, Amahan, nining kahaponon. Ug samtang kami nagapaabot sa imong pagbalik, ubani ang matag usa, Lord, sangkapa ang matag usa, lig-una ang pagtuo sa matag usa. Kinamong pagampo, pangaliw po kanimo, Amahan, gisalig namo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal man luwas. Amen. Okay, nindot ta. Okay, salamat sa kadaugan sa ito ang divine service. Amen. And alas to pagtapos, ako hangyon matagusa, manindog ta. And hangyon na to ang song leader, alang sa to ang closing song. Amen. Now, for our last song, we're going to sing Now I Belong to Jesus. Amen. And for the first stanza, ready, sing. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him no power of evil can sever. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation, Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me.
not for the years of time alone, but for eternity. Last verse. Joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood He gave to redeem. Now I belong to Him, amen. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Amen. Once again, daghan king salamat sa matagusay. Amen. And don't forget no sa itong mga special nga prayer request, labi na itong mga naasbalatian at apil sa itong mga prayer. Amen. Okay, galans to pagtapos, ako hangyoon si Brother Alvin para sa closing prayer. Bow down our heads, close our eyes, let us pray. Most gracious and heavenly Father, Lord, we thank you for this wonderful opportunity nga imong gihatag karong taknas kahaponon, Ginoo, imong gitapok imong kaanakan diri sa imong balay alampuanan. Ginoo, among gibalik ang duog himaya diya kanimos kadaugan nga imong gihatag karong hapuna. Salamat sa mensahe imong giandam para sa imong kaanakan. Salamat sa imong alagad, Ginoo, nga imong gigamit aron pagpadangat sa imong pulong sa tagsa-tagsa kanamo. Salamat sa kaluwasan nga imong gihatag nga libre, Ginoo, sa matag usa. Salamat sa imong grasya nga kahibulungan dili matungkad sa among yanong hunahuna, Ginoo. Ginoo, salamat sa matag usa sa papadalangin nga imong gihatag sa kusog ug uban pa nga imong gipadangat kanamo. Ginoo, samtang magpadayon kami sa bag-o na sang semana sa among kinabuhi, ikaw magalig-on sa among pagtuo, Ginoo. Ikaw magiya kanamo, hatagi kami og hait nga salabutan, Ginoo. Hatagi kami og kalig-on, Ginoo. Hatagi kami og kalinaw ug kalipay, Ginoo. Samtang kami nagpaabot sa imong pagbalik, Ginoo. Samtang magapamauli ang imong kaanakan karon, ikaw magagiya, dala kami sa mong tagsa-tagsa kapanipalay nga safety, Ginoo. O ginaot unta, Ginoo, nga ikaw magagiya kanamo sa mataglaka nga among pagabuhaton. Kining tanan among ginasali ginatugyan sa ngalan ni Jesus. Amen.